Hindi ako nakapasok sa trabaho kanina. Ngayon lang, kumbaga bumuti-buti yung pakiramdam ko. Tapos pupunta ako ngayon sa kailangan ko bumili ng pagkain mga dreno, makapag-grocery. Sama kayo, ito lang gagawin ko ngayon mga dreno. Kasi nga kaninang umaga, kahapon, hindi ko alam kung nasundot ba ako ng lamig. Kasi nung okay naman ako nung umaga, pero nung gabi nag-i-edit na ako, bigla akong nangatog eh. Tapos yun na, dire-diretso na hanggang na paggising ko, masama na yung pakiramdam ko. Tapos ngayong gabi, kahit pa paano, okay na ako. Kaya ngayon lang ako lalabas. Mag-grocery lang ako mga dreno. Sama na kayo. Total, wala naman yata kayong gagawin eh. Samahan nyo na ako. So nagtatanong kung saan ako nag-grocery dito mga dreo. Sa Marche Supermarche PA. Wala na naman akong plastic bag. Lagi na lang. Tingin lang ako mga dreo kung may sale silang anong tawag dyan? Beef. Para yun ang makain natin. Ayoko muna ng giniling. May giniling ako, inano ko na eh. Tinow ko na. Kaya lang gusto ko ng medyo substantial mga dre, no? Oh, nung nakaraan 4 na piraso to Ngayon 3 na lang yung $5. Ang bilis naman magbago ng puso nun. Gaganda ng prutas dito mga dre, no? Pero ang kunin nyo organic. Nakalimutan ko kumuha ng basket. Wala akong basket. Kamote mga dreo. Kamote. Ayoko na muna ng cheese kasi nung last time bumili ako 2 cheese kaya wag na muna yon. Diretso na muna tayo sa beef. Tagal ko lang hindi nagra-rice tsaka nagtitinapay. Grabe. Salmon naka-sale ba? Ganun pa rin ba? Hindi naman naka-sale, walang special na nakalagay eh. Pero masarap yung salmon na mga dreno, scrambled egg. Igisa mo yung salmon, tapos lagay mo yung scrambled egg. Ang sarap eh. Panalo eh. Okay, tingnan natin dito. May bacon pa naman ako. Hindi ako masyado ngayon mga dreno. Nakakapagluto. Wala ba yung special? Ayun ang special Ito yung naantay kong mga dreno. Ito, mag-special. Kasi nung nakaraan, ito, $7 lang yung mga ganito, $8. Yan yung ganitong $11 nung nakaraan. Ano lang yan siya, 7. Ngayon, hindi. Kaya, paano gagawin natin? Paano palang gagawin ko? Masarap ba tong steak na to? Subukan ko. Matagal lutuin to mga dreno. Kasi itong ganitong steak, alam ko na ang luto dito mga dre, 4 minutes lang yan. 2 minutes isang side, 4 minutes luto na yan sigurado mga dreno. Somehow natuto na ako. Ang dami ko nang nasunog na steak eh. Ang dami ko nang nahilaw, na overcook. Kahit pa paano natuto na. Kaya ano bibili natin ngayon? Ito pala special Ito, sabi niya special daw siya. Masyadong malaman. Parang madilim masyadong malaman. Ayoko naman na masyadong malaman, di ba? Makarte na ako mag-grocery mga dre. Mabubuisit lang kayo. Hindi na alam kung anong gustong gawin eh. Mabed, bilhin na lang akong KFC. Salmon.
Ito, sinigang na salmon, mga dre, no? Parang wala naman akong ganang kumain. Hindi ko maisip kung anong kakainin ko, kaya nagbaka sakali ako rito. Maisipan ko ba na parang gusto ko ng ganito, ganyan na. Ito, parang masarap sa soup to, mga dre, no? Seafoods. Oo nga, no? Pwede. Pwede to, mga dre, no? Lagay ko sa seafoods, pakuluang ko. Sige, pili ako na ito. Tapos ano pa? Parang masarap to. Ano ba to? $8. Smoked bacon Sikorsky. Tinitingnan ko talaga kung anong anong ingredients. So, sodium nitrate. Paparehas ba to? $8.50. Gluten free, may ganun pa, di ba? Nitrate, sodium nitrate. Talagang lagi may sodium nitrate, di ba? Akawian ko, ito lang. Ito, ready to eat na to. Kaya pag nandito ka, mga dre, ang daming choices ng pagkain na talagang readily available, no? Mabibili mo naman, mauutang mo naman. Ang daming choices, di ba? Ayoko na lang nakailang bili na ako ng mga dre, baka may alam kayo. Nakailang bili na ako ng sausage. Puro hindi ko kursunada yung lasa, kundi maalat. Sobrang alat. Hindi ko na alam kung anong sausage yung bibiling ko. Ito, kilbasa. Masarap ba to, mga dre? Kilbasa. Gawa yata sa kalabasa to, pork water, turkey, potassium, salt, spices, sodium. Yung heavily pala, mga dre, no? Heavily processed na food. Yun, medyo iniiwasan ko rin, mga dre, no? Katulad niya, mga hotdog, yung ganong klase ng sausage. Kaya lang, hindi ko na rin talaga alam kung anong kakainin ko. Siguro, paano ba? Bibili na lang ako ng manok, ng lutong manok, pero hindi sa KFC. Yung roast na lang sa Beniin ko. Mas masarap ang Beniin ko kaysa yung mga dreno. Kaysa sa anong tawag diyan? Kaysa sa St. Hubert. Para sa akin, wheat flour. Patagal na ako hindi nakakain ng tinapay, mga dre. Baka subukan ko ngayon. Kailangan ko ng solid food. Sa dami ng gutom. Prawns. Ba? Ang daming klase ng ng ganito. Ano bang tawag dito? Nakalimutan ko. Peras, mga deno, peras. Pero pang ganito parang bulok na 99 per pound, ang mura. Ito peras din, di ba? Kulay green naman. Ito ibang klase rin to. Anjo naman to. Ang daming klase, di ba? Mga dre, may napanood akong study. Okay? Hindi pala. Kumbaga, merong study na kung saan yung hindi organic na strawberry, no, ginamitan nila ng press para kunin yung juice. Yung nakuha nilang juice is 40% parang pesticide, mga dre, no? So, ang ginawa nila, yung juice na yun, na nakuha nila, pinang-spray nila as pesticide. Kumbaga, kasing effective siya nung pesticide na ginagamit din natin, na ginamit sa strawberry, mga dre, no? Magulo ba? Pero ganun yung nangyari, mga dre, no? Kaya sabi nga, kung bibili ka daw ng fruits, sana mas maganda kung mga ano tawag yan, yung organic. Kasi nga yung prutas daw nag-a-absorb ng mga nutrients yan, mga dre, no, sa balat nila.
Nabasa ko lang naman yun. Napanood ko lang naman yun, mga dreno. Ang labo ng ano ko, ng salamin ko. Ng windshield ko, mga dreno. Iniisip ko pa kung kailan akong papapalit ng gulong eh. Wala pa sapat na halaga eh. Papalit ng gulong, tsaka pa, anong tawag yan, para proofing, mga dreno. Yan, dito tayo bibili. Malapit lang to. Malapit lang sa amin. Tawid kalsada lang to, mga dreno. Okay. Pwede ba mag-park dyan sa ano? Oh, hindi pala pwede. Ano daw yun? Para sa disabled. So, dito tayo. Go too much, yeah. And also presents. Habang nag-aantay ako ng pagkain, mga dreno, pakita ko muna sa inyo ang madilim na gabi dito sa amin. Max & C. Diyan ako nag-grocery, bumibili ng tubig. Pagkatapos, ito yung Plaza Codinage. Yung Plaza Codinage, mga dreno, diyan ako dati nagtatrabaho. Yan yung school, mga dreno, Pauline Julien. Dati, may French class dyan eh. Ngayon, tinanggal na pala yung libreng French class na may allowance, mga dreno. Sa pagtitipid ng gobyerno ng Quebec, wala nang free. Wala na bang, wala nang free French class, mga dreno. Dati may allowance pa yan pag nag full time ka dyan. Meron kang 600 a month yata habang natututo ka mag French. Si Rain dati nakakuha nun eh. Ako hindi na ako nag-aral ng Pranses, mga dreno, kasi nga nung dumating ako rito, mga dreno, naisip ko na kailangan ko na agad magtrabaho, 'di ba? Kasi madaming bills eh. Dati tuwan-tuwa na ako sa mga dreno, sumisweldo ako ng $50 sa isang araw, part-time lang. Tuwan-tuwa na ako noon kasi kinukumpute ko sa sa pera ba ng Pilipinas, 'di ba? $50, sabi ko okay na 'yun, 2,000 na 'yun, no. Sa Pinas, ilang araw mo na tatrabahuhin yun. Pero makalipas yung ilang panahon eh. Ay, hindi pala ilang panahon. Makalipas yung ilang buwan, ma-realize mo na yung $50, pag pumunta ka sa grocery, nag-grocery ka, ilan lang yung mabibili mo, di ba? Kaya yun, mapalad pa rin, mga dreno. Swerte ako sa trabaho, sa totoo lang, mga dreno. Swerte ako sa mga napapasukan. Isang bagay yun. Sa Pilipinas nga, mga dreno, kahit mahirap yung mga trabaho, nasiswertihan ko, nakakakuha ko ng magandang trabaho. Yun nga lang, ang tagal kong mga dreno, nag part-time sa Pilipinas eh. Parang part-time, yung contractual, naging regular lang ako sa Pilipinas. Yung sa paggawaan ng tiles. Tapos, yun, doon ko pa naisipang umalis ng Pilipinas papunta sa Saudi. Dahil hindi na kinaya, mga dreno, hindi na kinaya ng budget. Pagdating sa Canada, awa ng Diyos, mga dreno, kumbaga nadala ko yung yung swerte ko sa paghahanap ng trabaho. Nakapasok ako as maintenance kahit hindi ako marunong, kahit wala akong experience, natuto ko, nakapasok ako sa school, tapos may part-time pa tayo, di ba? Kaya ang daming bagay na dapat ipagpasalamat, mga dreno. Minsan yung skills, hindi sapat eh, di ba? Kailangan ng kumbaga yung opportunity, darating sa iyo yan kung may makilala kang tao na tutulong sa iyo. Kaya malaking bagay na may connection ka, mga dreno. Kasi kahit anong galing mo, kung wala yung tao na magbibigay sa iyo ng opportunity, medyo mahirap eh, 'di ba? Buti na lang kahit papaano, yun, marami tayong kakilala, mga dreno, at mabait tayo. Panood nyo ba yun? Baka gawa na yung order natin. Thank you. Thanks, Tito. Thanks. You're Filipina. Yeah. Nag-aalangan ako na anong tawag rito? Nag-aalangan akong siya na kung Pilipina siya. Kasi isang beses, mga dreno, may nagmo-moving. Okay? Nagmo-moving sila. Pagkatapos yung mga kasama nila Pilipino, mga dreno. So, nakipagkwentuhan ako,
Pagkatapos, nung tinanong ko siya, sabi ko, saan ka sa Pilipinas? Sabi niya, yo, I'm not Filipino, bro. Sabi niya ganun, why do you think I'm Filipino? Parang na-offend siya sa pagkakasabi ko. To think, mga dre, na yung kasama niyang mga babae na lumipat dun sa apartment, kasi boyfriend yata siya is mga Pilipina. Di ba? I mean, what's wrong kung mapagkamalang kang Pilipino? Eh, yung girlfriend mo nga, Pilipina. Parang, grabe si kuya. Basa lang ako ng ilang comment nyo, mga dre. Magpasalamat sa inyo sa patuloy niyong panonood sa mga video natin. At sa pamamagitan ng mga comment nyo, makita ko kung ano yung sa loobin nyo tungkol sa mga videos natin, mga dreno. Shoutout kay Randy Lucas, kay Hotness. Sabi niya, shoutout sa mga taga Plamondon. Plamondon, eto Barclay. Sumunod na street, Plamondon, mga dreno. Shoutout sa inyo. Paul Johnson Loyola. Bakit po ang mahal siya thrift shop store dyan? Oo nga, di ba? Yung isang thrift shop store, yung Village Balur, may tax pa ron ha. Tapos dito walang tax sa Renaissance Bukod sa mahal, talagang beat up na yung mga binibenta nila, mga dreno. Kaya makapapatanong ka rin di ba? Ba't bibili ka pa ron Konti na lang idagdag mo. Bago na Pero kung makahanap ka ng maganda, okay din, di ba? Kasi nakailang bili na rin ako diyan kahit papaano. Tapos na-realize ko yung mga sira nung naiuwi ko na yung nabili ko. Hindi ako marunong bumili. Naalala ko bumili ako niya ng Crocs na tsinelas. Mura lang Parang $9 lang Parehas yung ano niya, mga dreno. Talagang magkaiba ng size. Yung isa 9, yung isa 8. Palastik kako yan Yun ang hindi ko napansin. Kako okay pa sana Pat de la Sala, shoutout sa'yo. At diet plus exercise, dre, mag-jogging ka. Ang lamig. Doon yata ako nadali sa jogging ko, mga dre, Kasi, kagabi nung patulog ako, kumikirot yung, yung buong likod ko, pati hanggang sa likuran ng hita ko, mga dre, Sabi ko, pambira, doon siguro ko nadali. Talagang sama ng pakiramdam ko, bigla akong nilamig. Nangatog ako, nag-e-edit ako. Ronnie Palomino, shoutout. Bakit nagda-diet ka? Ano ba nararamdaman mo sa katawan mo? Ako noon ma-diagnose last July, merong fatty liver, iwas ako sa mga Jollibee at mga mamantikang pagkain, nag-reduce din ako. Coffee drinker ako, pero yun, barako coffee at no sugar. Drink early morning, maligamgam na tubig before breakfast, tapos coffee, no sugar, pure. Now okay na ako, stay healthy bro, ingat yun, thank you. Alp, I bet you miss rice. You have no idea. Sobra, mga dre, sobrang namimiss ko na yung rice. Nasa 10th week na yata ako na hindi nagre-rice, mga dre, 10 o 11 week na wala akong rice. Pero kahit pa paano, hindi na kasing lakas yung urge na kumain ako ng rice ngayon, mga dre, Kahit pa paano, na manageable na. Somehow, paano ba? Ngayon, pag may bigla akong kinakain na hindi kasama sa diet ko, nagluloko yung tiyan ko, mga dre, Hindi ko maintindihan kung napapaisip ako minsan, ano nangyari? Ba't biglang kumukulo yung tiyan ko? Kasi may nakain pala ako na hindi ako sanay. Yung ganun, akalain nyo, nung kailan ba yun? 2 days ago? Nag-LBM ako, kumain akong apple. Di ba? Sabi ko, apple paano naka-LBM? Paano? Oy, pasintabi sa mga kumakain sabi ni Santos, Dre, effective diet mo tumutulis na panga mo. Napapadalas ako sa Costco dahil sa bulk bacon, egg, chuck roast at Kerrygold butter. Yung Kerrygold butter, Dre, nahanap ko yun. Wala rito sa Costco namin Chuck roast, ano ba yung chuck roast? Hindi ko And anyway, yung Kerrygold butter, wala nga. Ang tagal ko na hinahanap yan. Eli Ramos, bagay naman kay Inags kahit kalbo. Yung iba dyan, bagay, kaya pag walang suot na sombrero, tinatago yung ulo sa cup. Yun, tama. Bagay-bagay din talaga, diba? Tsaka pag nakasanayan na ng tao. Sa akin, ayoko Gap insurance ang tawag dyan, Boss Rice. Sabi ni Eugene Tolentino, okay, kung gap insurance, it makes sense na dapat gap insurance ang tawag sa kanya, hindi replacement insurance. Diba?
Kaya nga sabi ko nung kay Joy, Joy, baka iba yung insurance mo kaysa sa insurance ko. Hindi ko rin alam mga dre, no? Wala, stick. Dapat nga gap insurance yun. Kasi pamuno lang yung, yung insurance na yun mga dre, no? Para lang makabili ka ng bago, eh. Maganda siya kung, ayun nga, medyo matagal na. Let's say, after 5 years, totally wreck yung sasakyan mo. Yun, talagang malaki yung pupunan ng gap insurance mo. Kasi nga, ang usapan doon, kung magkano mo inilabas, kung magkano yung bayad mo sa sasakyan mo nung inilabas mo siya, yun ang i-cover nila, mga dre, no? Dapat nga gap insurance ang tawag doon. Kalbo na po siya. Kalbo na nga ako. Stick ka, sleeping ka. To, sinare mo pa yung link. Kay Ina ba yan? Wala na akong buhok, mga dre, no? Alam niyo na yun. Sabi ni Jerome Hernandez, asan ba ako? Naliligaw ako, mga dre, no? Ang gusto kong basahin comment is yung comment dito sa sa huling video ko, eh. Yun sana, eh. Okay. Ayun din ang sabi ni Jack Bauer, no? Gap insurance will cover. Oo nga, gap insurance nga talaga, no? Ayos, dre, sabay walang kwenta, sabi ni Gatsi TV. Usually, replacement insurance is offered to brand new vehicles and only last for 5 or 3 years. Sabi yan ni Louie nga, no? Sabi ni Warren Dre, when it's good to be true, it's not true. Better educate yourself before saying yes. Okay. Pag na-total yung sasakyan and binayaran ng primary insurance yung value ng sasakyan at the time of the accident, yung replacement insurance will kick in to provide the difference so you can get the newest year model of the car that was totaled. So if the primary insurance pay the value of the car at the time of the accident, which is 25k, and the latest model of that car is 40k, the replacement insurance will pay the difference. So in effect, you will be getting a brand new car kahit yung original price ng car na totaled is less than 40k. Yun ang magandang paliwanag doon, galing kay Louie, mga dre, no? Mas maganda yung paliwanag niya kaysa sa akin. Cyberlace replacement insurance pala tawag doon, supplemental car insurance or SLI yan. Pupunan niya lang yung kulang yung appraised value ng traditional insurance mo. Iniba lang yung tawag para ma-confuse kayo. Oo nga, para ma-scam kayo, di ba? Para ma-scam kami. Kasi yung gagamitin yung supplemental, alam mo na ibig sabihin nun, karagdagang halaga lang makukuha mo at hindi full amount na scam ka ng insurance sales agent. Yun, totoo nga yun, mga dreno. Yun nga yung naisip ko, eh, di ba? Parang na-scam kami. Tsaka the way, yun nga, the way na pinalitan nila yung pangalan, di ba? Dapat supplemental o kaya gap, hindi replacement. Kasi replacement, from the word replace, mga dre, di ba? Papalitan nila kung sakaling matotal yung sasakyan mo. At ganoon din naman yung pagkakapaliwanag sa akin ng sales agent. Kaya lang, wala naman akong habol doon kasi may pinirmahan ako. Kung ano yung pinirmahan ko, ayun yung ano, 'di ba? Ayun yung susundin. In a way, parang ano nga siya, 'di ba? Parang sa bagay, ginawa nilang confusing yung pangalan, ginawa nilang ganun yung pangalan, parang mas makakuha, 'di ba? Mas okay, sige, kukunin ko yan, replacement, 'di ba? Parang mas okay yung ginawa nilang pangalan kahit hindi totoo yung meaning. BPO Call Center Cebu. That is coordination of benefits, dre, to determine who is the primary payer and the secondary in terms of an auto accident. Ewan ko kung tama ba ako. Hindi yan pwede sila dalawa primary. Rick and She. Hi Kuya Rice, nag-lose po ba kayo ng weight sa diet nyo? Okay, eto. Sabi ng kasama ko, yun nga, pumayat na daw ako kasi tumutulis na yung mukha ko, mga dre. Tsaka napansin ko rin naman na lumiit na yung tiyan ko. Pero pag nagtitimbang ako, halos walang nababawa sa weight ko, mga dre, no? Parang yung water weight yata lang nababawas kasi minsan gaganon uli yung timbang ko. Pero I think, mga dre, no, haka-haka ko lang since wala nga akong sugar na kinakain at sugar yung primary resource ng energy natin. So ang ginagamit ng katawan ko is yung belly fats ko, mga dre, belly fat. I mean, in general yung fat ko sa katawan. Yun ang ginagamit niya as energy. Kaya yun yung natutunaw. Kasi nung sinabi ko sa kasama ko na, sabi niya, nabawasan ba yung timbang mo? Sabi ko, oo. Nay! Hoy, Bakit? palabas kayo? Hindi, nagbablog ako. Ano?
Yun, sila Ermat nasa beach mga Dre, no? Birthday ni Kuya Lito. Kuya Lito, happy birthday. At ano nga yun mga Dre, no? Yung, teka lang, nagre-record ba? Baka salita ako ng salita tas hindi ako nagre-record, di ba? Ang sweet naman nun. Okay, nagre-record kasi nakatalikod sa akin yung camera mga Dre, no? Para mas maganda yung kuha, hopefully. So yun nga mga Dre, no? Tinanong ako ng kasama ko kung gano'n na daw kadaming timbang yung nawala sa akin. Sabi ko sa kanya 1 kilo. Sabi niya hindi siya makapaniwala. Sus! Sabi niya, imposible. Sabi ko bakit? Ang laki na nang ipinayat mo eh. So yun nga mga Dre, no? Sa palagay ko, ang natutunaw sa akin is yung mga taba. Alam niyo naman yung ano, 'di ba? 1 kilong pats eh. Napaka ano nun eh, napaka bulky nun mga Dre, no? Kaya yun. Maganda din coffee with ghee. Effective na kasama sa keto diet or kung meron dyan sa mga supermarket na bulletproof coffee ang name. It's the coffee for keto diet. Keep it up. Sabi ni BDB. Ayos Dre. Sabi ni Rex Sanet. Sleeping cat po. Ibang level ng diet mo Dre. Ano ba motivation mo? Okay, motivation mga Dre, no? Motivation. Gaya nga nasabi ko sa inyo mga Dre, no? Ang nagmo-motivate sa akin sa ginagawa ko is yung nararamdaman ko. Nakatulog ako ng maayos mga Dre, no? Dati lagi kong reklamo na pagkagising ko parang hindi ako nakatulog, mababaw yung tulog ko, laging ganun. Pero nung sinimulan ko tong diet na to, pagdating ng alas 11 mga Dre, wala na, bagsak na ako niya, makakatulog na talaga ako. Tapos talagang masarap yung tulog ko. Yun nga, wala yung sakit-sakit sa mga kamay-kamay ko, mga tiyan-tiyan ko. Tapos hindi na ako masyadong inaatake ng rhinitis ko, mga Dre, no? So, ang ano po dyan, ang dialogo nila o ang debate is, mabuti ba talaga yung diet mo na as carnivore diet o dahil lang hindi ka na kumakain nung mga junk food, mga Dre, no? Ng mga highly processed foods, kaya gumaganda yung pakiramdam mo. Kasi, paano ba? Hindi na nga ako nag-aano mga Dre, no? Wala nang chicheria, tinapay. Sobrang bihira ako kumain yan mga Dre. I think, mula nung nag-start ako, nung September, siguro mga twice or 3 beses pa lang uli ako nakakain ng tinapay mga Dre, no? Tapos kakapiraso pa. So, nawala yung sugar. I think sugar yung isa sa pinakamalaki mga Dre, no? Na may magandang benefit pag natanggal nyo sa diet nyo yan. Tuwing naiisip ko na babalik sa nakasanayan kong pagkain, mga Dre, no, yung normal na pagkain, may kanin, may mga gulay. Yun nga, tuwing may susubukan ako, sumasama yung pakiramdam ko. So, bumabalik ako sa dati, 'di ba? Alam nga naman, ayaw ng katawan ko, yun yung gagawin ko, mga Dre, no? Kaya yun yung motivation ko. Kung may duda po kayo sa sinasabi ko, mga Dre, pwedeng mag-search po kayo online. 'Di ba? Carnivore diet, lion diet, kung ano yung nagiging benefits diyan, especially ng mga taong may sakit, mga Dre, no? Napakahusay po. At kung may dinaramdam kayo sa katawan, I think walang mawawala kung susubukan nyo to. Lalo na kung marami kayong iniinom na mga gamot, maintenance na gamot na wala namang nagagawa. I mean, nami-maintain yung sakit nyo, 'di ba? Pero hindi natatanggal. That's the thing, mga Dre, no? Pwedeng yung gawin tong subukan nyo, 'di ba? 1 week, 3 days to 1 week, subukan nyo lang. Alisin nyo lang yung sugar, carbohydrate sa diet nyo. Tingnan nyo mga Dre, no? Kasi nga mahirap yung may dinaramdam sa katawan eh. 'Di ba? So I think gagawin nyo lahat para mawala yung hindi magandang pakiramdam sa katawan eh. At dahil nga, yun nga, nagbe-maintenance kayo ng gamot na wala namang naitutulong, hindi naman natatanggal yung sakit nyo, parang umiinom ka lang ng gamot para manatili lang ganun yung sakit mo pero hindi nawawala. So, pwede nyo i-try mga Dre, no? Pero disclaimer at your own risk do your study mga Dre, no? Pag-aralan nyo yan. Pag sinabi nyo sa doktor yan, definitely sasabihin nila hindi pwede, diba? Kasi nga ano man tawag yan, yung pag red meat daw is masama sa kalusugan, diba? Especially sa may mga uric acid. I mean, do it at your own risk mga Dre, no? Kung maniniwala kayo, sa bagay, studies now, ang dami nang lumalabas mga Dre, no?
na kung ano yung benefits na nakukuha compared sa mga kinakain nating gulay na heavily pesticides. Yun, isang bagay yun mga dre. Nabanggit ko nga sa strawberry. 'Di ba? Minsan gusto kong kumain ng gulay pero isipin mo kung gaano karaming pesticide tsaka mga panglason yung ginagamit nila ron para lang maging maganda yung gulay. Pasensya na kayo mga dre, hindi sa ano pa man, no. Sa akin lang to, opinion ko, tsaka kaya ginagawa ko to kasi nga I feel good mga dre, no, physically sa ginagawa ko tsaka mentally, kahit pa paano malinaw yung isip ko. At yun nga, no, sa totoo lang mga dre, no, masama talaga itong masamang pakiramdam ko. Naramdaman ko kagabi, hindi ko maintindihan kasi nilalagdat ako na may sakit ako pero parang okay ako. Nilalamig ako pero parang hindi ako handa magtrabaho kasi ang sakit ng katawan ko na parang tatrangkasuhin ako, hindi ko mawari. Yung ganun, ako ano ba? Nilalabanan ng katawan ko yung sakit mga dre, siguro. Anyway, mga dre, yun lang naman ang vlog natin. Napahaba. Maraming salamat sa inyo. Mag-ingat kayo palagi. At yun, huwag kayo magsasawa mga dre. Salamat ulit. Ito pala yung binili nating chicken mga dre, no, sa Penny & Co. May french fries na, tapos chicken, may tinapay, may coleslaw. Pagkatapos yung gravy. Pagkatapos ito naman yung ating soup. Yung sinibaw ko dyan is yung pinaglagaan ng buto-buto na binili ko kahapon. Ano lang natin yan, tapos biglaan natin. Okay na yun. Siguro lalagyan ko ng isang itlog o